nakikita nyo ang cross, lagi nyong tandaan, ito yung araw, ito yung oras, ito yung panahon na ikaw ay pinatawad ng Diyos. Hallelujah! Ay, number 3 na. At alam ko pong kayo, anong oras na, malapit na, mga isang oras pa tayo. God's amazing love brings eternal life. Eternal life is more than endless existence. Salamat po. Thank you po. Eternal life is the kind of life that result from a close, loving relationship with our Father God and His only Son. Sa John 17:3 po, yan po ang inyo pong basahin at pag-aralan. Now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you sent. Isa din po yan ang isa pa rin po dito na pwede nating i-ano po, ayan John 3:16, pwede po siya dyan. Pwede po nating ano dyan. Eternal life is a gift bestowed on us when we are born again. Eternal not only expresses pamaligyan o yung tuluyang pag-iral, but also a quality of life. A divine life is a type of life that frees us from the power of sin and Satan and remove us from what is merely earthly in order to know God. So eternal life, it is a special quality of life that we as believers receive when we partake of the essential life of God through Christ. It allows us to know God in an ever-growing knowledge and fellowship with the Father and the Holy Spirit. Ang eternal life po natin ay nag-uumpisa po sa close relationship with God. Kasi kung tayo po ay wala po tayong communication sa Panginoon, wala po tayong malalim, ang tawag doon, yung intimate relationship natin sa Panginoon, kung wala tayo nito, ang eternal life natin ay hindi natin yan maanuhan. Kasi nga, kinakailangan natin mag-umpisa po tayo, at saan nag-uumpisa ang ating intimate relationship, Panginoon? Tayo po dito sa buhay natin. Kahit anong ginagawa natin, pwede po tayong makipag-communicate sa Panginoon. Kahit na naglilinis tayo, Lord, kasi doon pa lang mag-uumpisa, bibigyan na po tayo ng knowledge to grow sa relasyon natin po sa Kanya. So, a future hope, eternal life associated with the coming of Christ, for His faithful. Ito po'y makikita natin po sa Titus 1:2, Titus 3:7, and is contingent on our living by faith and by the Spirit. No, makikita po natin ito sa Romans 8:12, inyo pong reference, at dito po sa Galatians 6:8. So, kailangan po tayo bilang isang mananampalataya, at para po natin maintindihan at ating pong maranasan ng tuloy-tuloy yung pong pag-ibig na pinapadali ng Diyos, tayo po ay lagi po tayong yung intimate po natin na relasyon sa Panginoon ay ipagpatuloy po natin siya. So wag po nating wawala ng bahala na sa isang araw ay hindi natin makaniig ang Panginoon. Nung pong isang gabi, ako po ay nadun po sa ating grupo, ang sabi ko po, ako ay mayroon po akong kinakausel na isang dating artista. Kilala niyo po ba yung Guada Guarin? Kung kilala po, 1980s po yun. Yung po ay taga Quezon province, doon po sa amin mismo. So kasama po niya noon ay sinasabay po nun sina Alex Dixon, sila Pepsi Paloma noon, di ba kainitan pa nun yung mga Bold Star, sila Sarsi Manuel. So yung batang yun, ayun po ay kapitbahay namin. Anak, kapatid po yun ng classmate ko, barkada ko. So yung batang yun, kita ko yung ganda niya. Talagang maganda yung batang yun. May nag-shooting po sa amin si Elizabeth Oropesa noon, nakita yun. So ang batang yun ay 15 anyos pa lang. So yung pag-aaral kinuha na ng limelight. So doon po siya, ibang pag-ibig ang kanyang natagpuan. Dahil yung nating ano, di ba?
po siya, nung siya po ay nag-message sa akin, hindi ko pa kasi ang ginamit na niyang pangalan sa Facebook, tunay niyang pangalan. Sabi ko parang kilala ko ito. Tapos nung sumunod, nilagyan na niya yung kanyang pangalan ng artista siya. Tapos nag-message siya, sabi niya sa akin, ate, kilala mo pa ba si kuya ko? Sabi ko, oo. Tapos sinundan ko yung kanyang wall. Nakita ko ang kanyang anak, mga babae, iba-iba. Wala siyang, kumbaga wala ding asawa. Iba-iba din ang ano. So nakita ko dun sa amin pong pagano, nakapasok ako sa kanya. Talagang siya po'y naghahanap ng pagmamahal. At dun po ipinasok ko, tamang-tama po itong aking pinag-aaralan. Pumasok po yung love of God. Sabi po niya sa akin, kasi ang sabi niya sa akin, ate, ang hirap magtiwala sa mga tao ngayon. Iba ang tao ng ngayon isa doon. Pero maganda pa rin po talaga siya. Sabi ko, Bunso, ikaw ba yung artista pa sa atin? Nagbabaka sakali ako. Sabi niya, ako po si Nena. Sabi niya, ako po si Guada. So yun na nga, nilagyan na nga niya. Guada pa rin nilagyan na niya. Doon, unti-unti niyang binukas yung buhay niya. Siyempre, isang gold star. Maraming mga nakagamit sa kanya. Tapos, nakikita ko siya yung lumalapit ang ano niya sa Panginoon. Sabi ko, alam mo, sa tao nga masasaktan ka. Pero sa Diyos, hindi ka masasaktan. Ang pag-ibig niya ay tunay. Nagamit ko po itong ginagawa ko sa kanya. At ngayon po, alam niyo po, kagabi, ang sabi niya, ipag-pray niyo po ako. At ipag-pray ko rin po kayo. Sabi ko nga, Panginoon, yung pong naranasan natin na dati tayong makasalanan, yung pag-ibig ng Diyos na dumaloy sa atin, ipinararamdam natin. At ngayon po natutuwa siya, ang sabi niya, ate, nabubuhay na lang ako para sa mga anak ko. Kasi ang gaganda ng kanyang mga anak, talagang ang tatangkad. Kaya sabi ko sa kanya, ingatan mo yan. Kung may panahon pa, dadalawin kita. So doon na po naputol at ang sabi po niya, ate, ang iyong classmate, ang iyong barkada, nakakulong ngayon sa Tarlac. Ipag-pray niyo po siya. Kaya sabi ko sa kanya, sige Bunso, ipag-pray ko at ikaw ay huwag kang sumuko dahil ang pag-ibig ng Diyos ang magpapalakas sa iyo. So doon po, na-share ko po ito sa kanya at ako po'y natutuwa. Kaya po tayo mga kapatid, yung naranasan natin sa Panginoon, o sa Diyos natin, yung pag-ibig niya, huwag po tayong manghinawa na ipadaloy siya. Sapagkat hindi mo alam, through dun lang sa pagsishare mo, mabago ang buhay niya para kay Kristo. Natuto siyang magpatawad sa mga taong sumalbahe sa kanya. At kaya sabi ko nga sa kanya, always look at the cross. Kung paano yun hindi ko pa rin alam kung ano yung buhay niya noon. Kung bakit lagi siya, kasi napapanaginipan ko siya. Maaring nung kabataan niya, maraming nanloko o maraming nag-ano sa kanyang katawan. Kaya siya ngayon, nakakatuwa siya, unti-unting nabubukas na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya po, sa inyo po, mga kapatid, alam ko po dito, mga prayer po, yan, si nanay, yan man hindi nag-ano, pero yan, maraming pinag-pray din yan. Nag-ano din sa prayer din yan, nagbababad din. Kayo mga kapatid, duman po tayo yung mga malapit sa puso natin. Ipag-pray natin sila dahil alam natin ang isang salita mo lang sa Kanya na nanggaling sa Kanya, sa ating Amang nasa Diyos. Hindi mo alam, ito ang makakapagpabago. At huwag po tayong manghinawa sa pagpipray sa mga tao na pinagpipray natin. Kung wala man tayong makita sa ngayon, alam natin kapag ibinigay na natin ito sa kamay ng Diyos, hayaan mo ang pag-ibig ng Diyos, yung kanyang unconditional love, siya ang magproseso sa puso noon. Kaya po mga kapatid, ito po yung sasabihin ko sa inyo. We ought to praise the Lord today for His amazing love. Amen. His great love for the sinners. God's amazing love is more than just being loved. It is opening our lives so that the Lord can love through us. Di po ba? Kasi tayo, marami tayong testimony. Sa hindi po natin alam sa pagte-testimony po natin,
may buhay na binubuksan na bago para kay Kristo. So tayo po'y tumayo at tayo po ay manalangin. At mamaya po tayo po ay may komunyon. Ama, salamat sa iyong mainit na pagmamahal. Itong pag-ibig mo, Panginoon, ito po yung pinanghahawakan namin upang kami maging matatag, upang ang lahat na aming sasalubungin pa na malalaking alon, Panginoon, ito kami magsilbi na ang iyong pangako ay tapat ka sa amin, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, kung saan dumaloy ang iyong masaganang dugo, ipinanghugas mo sa amin, Panginoon, upang matuto kaming magmahal, kagaya ng pagmamahal na ibinibigay mo sa bawat isa. Panginoon, sa mga oras na ito, anuman po, Panginoon, ang kinakaharap ng aking mga kapatid, hayaan mo po, Diyos, ipuin mo po ang puso ng bawat isa. Ang bawat isa, Panginoon, na may mga dinadaanan, Panginoon, ang pag-ibig mo ay isang malaking basihan na aming panghahawakan na kami nakaranas ng tunay na pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig mo ay hindi nagbibigay ng sakit sa amin puso, kundi ang pag-ibig na binibigay mo sa amin ay nagpapalakas sa amin. Nagbibigay ng pag-asa. Nagbibigay ng pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa amin. Ang pag-ibig mo, ang siya naming dadaanan, ang siya naming susundan, na mahalin ang mga unlovable people. Yung hindi ka nais-nais, pero kapag pinapaalaala mo sa amin ang iyong pag-ibig, natututunan naming magmahal ng tapat sa kanila. Dahil ikaw, Ama, ibinadaloy mo ang masagana mong dugo upang ang pag-ibig mo ay ito'y malagay sa aming puso. Ang pag-ibig mo, Diyos, ito lang ang matibay na sandigan upang hindi kami bumitaw sa iyo. Sapagkat ang pangako mo ay tinutupad mo. Ama, nandito kami ngayon sa iyong harapan. Bawat isa ay yakapin mo yung pagmamahal mo na ibalot mo sa amin, O God. Sapagkat, Panginoon, ikaw ang nakakaalam ano ang aming dinadaanan. Ang mukha mo, Panginoon, na ipakita mo lagi sa amin. Ipakita mo lagi ang mukha mo sa amin, ang krus kung saan ang iyong anak ay nabayubay sa krus. Ama, eto kami, O God, hallelujah. Tumatayo kami, Panginoon. Tinatayuan namin, Panginoon, at aming nilalakaran ng pag-ibig mo. Upang sa ganun, O God, hallelujah, kami maging ilaw, maging asin kami ng mundo, that the world can change through your love. Magamit mo kami. Hayaan mo, Ama, na bawat isa sa amin, ipapakita mo lagi ang pag-ibig mo. Dahil ang love, we are the living victory every day. Panginoon, maraming salamat po. At ibinibigay namin sa iyo ang pinakamataas na papurit, pasasalamat at pagsamba sa banal mong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.